aming handog, bunga ng aming pinagpaguran, at ang pagunlad ng mga kaloob na iyong bigay. Bastasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo po. Ngayon ay ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay. At ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Rani Laruan. Sabayin natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon si Father. Happy Mother's Day to sa ating mga nanay. Bago tayo namin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat lumanap sa banal na pagdiriwang. Ginamit ito sa mga pangyarihan at sa inyong mga kapatid. Nalubatong ng kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa ating pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga nagirinig sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawag tayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Patuloy sa Diyos sa deklarasyon.
mananangin tayo. Ama namin makapangyarihan gawin mo sa masasayang araw nito na aming pagdalilan sa katagalan ni Kristo. Kami makaganap ng pagdalilan na ragas upang ang aming ginagamit na namin natupad sa gawa. Sa pamamagitan niya sa Kristo kasama ng Espiritu Santo na pasawalang hanggan. Amen. Magsipo na po lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalanhang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming multo at mga pilay ang napagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaniluman sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ipinatong nila Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Sang talupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Naging tuyong lupa, kahit iyong tubig, at ang lulo natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalang ng labis, siya'y nagahanin, may lakas ang bisig. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawa mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, yamang ang ganito'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinantan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, itambalan niyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Kumanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuyak sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magtusa dahil sa paggawa ng mabuti
Sakali bang loobin ito ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama? Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Samuel. Papuri sa iyo, Panginoon. Mapalangiyan sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagat, kung iniibigin niyo ako, patuparin niyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, kay bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo ng pakailanman. Ito ay espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. Sa tama din siya nakikita ng sanlibutan. Ngunit nakilala ninyo siya. Sapagkat siya ay sumasay niyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwan ng Manila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang, at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw niyon na ako'y sumasama, kayo'y sumasa akin, at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko, at tumutupad dito, ang siyang pag-iibig sa akin. Ang pag-iibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Ibigin ko rin siya at ako'y lubusan magpakilala sa kanya. Ang magkabatigan mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Mother's Day po sa ating mga nanay. Palakpakan po natin ang ating mga nanay na ngayon ang kanilang araw. May tatlong punto lang ito akong ibahagi sa inyo sa ating mga pagbasa, lalo na sa ating Ebanghelyo. Una, ang totoong nagmamahal ay handang sumunod. Tunay nga na ang isa sa mga prerequisite sa mga pangangailangan at mahalagang bagay sa totoong nagmamahal ay marunong sumunod. Halimbawa sa mag-asawa, kapag ang asawa ay totoong nagmamahalan, sila ay mayroong puso na handang sumunod. Dahil kapag walang puso na handang sumunod, ibig sabihin, kulang ang kanilang pangako isinagawa, ang kanilang sinumpaan. Dahil ang totoong nagmahal ay handang sumunod. Prerequisite na nagmamahal ay obedience. Handang sumunod. At ano yung sundin natin? Sabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, ito'y kanyang habilin sa kanyang mga alagad bago siya lumisan sa mga araw na ito. Nang tulong na pamahal ay handang sumunod. Sumunod saan? Sumunod sa kalooban ng Diyos. Sumunod sa utos at kautusan ng ating Panginoon. At ano yung kautusan ng ating Panginoon? Simple lamang po. Mahalin ang ating kapwa at mahalin ang Diyos. Mahalin ang ating kapwa kasama kagaya ng ating pagmamahal ng ating mga sarili at mahalin natin ang Diyos. At tandaan natin, ang pagmamahal ito ay sinasagawa
Ibig sabihin, love is an action word. Ang pagmamahal ay pinapakita sa ating ginagawa. Kagaya sa mag-asawa, no? Kapag kayo nagmamahalan, ito ay pinapakita ninyo sa kung paano kayo mag-aalaga sa inyo mahal sa buhay sa bawat isa. Lalo na ngayong araw, pinagdiriwag natin ang Mother's Day. Kung ang nanay ay totoong nagmamahal, handa siyang sumunod, handa siyang makinig sa kanyang damdamin, sa kanyang puso't damdamin, sa paglilingkod sa kanyang minamahal. Dahil ang totoong ina ay handang maglingkod, handang makinig mula sa kaibuturan ng kanyang mga puso upang tuklin ang plano ng Diyos sa paglilingkod. Ibig sabihin, ang isang nanay ay maging modelo ng handang sumunod sa plano ng Diyos. Na ang nanay ay tinampan niya ng responsibilidad dahil siya ay modelo, dahil siya ay binigyan ng isang responsibilidad na maging ilaw ng tahanan, na siya maging gabay sa kanyang mga anak, mga supling na binigay ng Diyos sa kanila. Ng Diyos sa kanya. Kaya, dahil ito ay isang pagmamahal, dapat marunong sumunod. Ikalawa, mga gusto kong ibahagi sa inyo ay hindi tayo rubina. Sa ating Ebanghelyo, ito ay hatili ni Jesus bago siya nilisan sa tulong ibabaw na ito. At sa sunod na mga linggo, pagdiliwag na po natin ang kanyang pag-akyat sa langit. Kaya, sa Jesus bago akyat sa langit, isa sa kanyang mga tagubilin ay huwag ninyong isipin na kayo tulida. Kasi ragdag na mga alagad, sila iniwan. Iniwan sila ng kanilang tao, kanilang sinusundan. Iniwan sila ng tao, kanilang tagapay at kanilang protector, si Jesus. Yun sabi ni Jesus, kailanman ay hindi po kayo iniwan. Hindi kayo maging umila. Kasama niyo ako. Halimbawa, yung isang bata. Ang isang bata, takot sa dilim. Pag-burn out, takot na takot ang bata. Ngunit, matapang ang bata, maging mapanatag ang bata kapag kasama niya ang kanyang magulang. Kapag hawak niya ang kamay ng kanyang ina, kaya maging matapang siya, maging mapanatag siya. Hindi man nawawala yung dilig, nandiyan pa rin yung dilig, pero mapanatag at matapang ang bata dahil nasa kadungan siya ng kanyang ina, nasa kamay, hawak niya ang kamay ng kanyang ina. Pero dito sa ating marami man tayo mga pagsubok sa buhay. Marami man tayo mga alalahanin sa buhay. Hindi po yan mawawala sa atin. Habang tayo naglalakbay sa mga ibabaw na ito, makakaranas at makakaranas tayo ng mga problema at mga pagsubok sa buhay. Ngunit kapag tayo ay nakahawak sa Kanya, tayo ay nakakonekta na sa kanungan ng ating mga tiyak makakaroon tayo ng kapanatagan at tiyak makakaroon tayo ng tapang na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Dahil hindi tayo tumila. Nandyan ang Ama, ang Panginoon, na siyang gagabay at tutulong sa atin. Sa panahon, sa araw na ito, tinitiliwag natin ang Mother's Day. Dahil ito ang nararamdaman ng mga anak na hindi naging matapang sila na harapin ang buhay na kasama nila ang kanilang ina. Ina na siyang tutubog sa kanila. Ina na may mabuting, magulat at mabuting unang kadapat na guro na tutulong at tumubog sa ating mga anak. Naging pari ako dahil dito sa turo, sa paglubog ng aking ina. Ang aking nanay palagi nasa loob ng simbahan. Sa balo pa lang, nandun sa loob ng simbahan. Kung minsan sinasabihan ni tatay, dahil mo lang kayo magamit po sa loob ng simbahan. Nandun kaya tumira sa loob ng simbahan. Pero sa kabutiang palad, ang nanay ko ay handang tumulong, nandun yung kanyang pagmamalasak na simbahan, nandun yung kanyang malalim na ugnayan sa Diyos, kaya mayroon siyang anak na pari. Ibig sabihin, ang paglago natin, ito ay nakadepende sa paghubog ng isang tunay at isang mapagmahal na ina, na kailanman ay hindi tayo tumila. Mayroong inang nagmahal sa atin, mayroong inang handang mag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Alam niyo ba kung anong pinakamasakit sa isang ina? Naramdaman ng isang ina. Diba? Sabi na yun ako po sa kanyang father,
Okay lang po na ako yung mamatay kaysa yung anak ko, ako yung magpililing sa aking anak. Yun yung pinakamasakit. Totoo po ba yun? Na masakit daw sa isang ina ay yung pinilig niya ang kanyang anak. O kung sabihin niya, mauna ako mamatay, hindi ko maramdaman yung sakit na namatay ang aking anak. Hindi tayo ulila ang Diyos kasama natin. Hindi tayo iiwan ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Naging matatag tayo, naging matapang tayo dahil ang Diyos kasama natin. Amen? Tandaan natin, sa paglalakbay natin sa buong ibabaw na ito, kasama natin ang Diyos. Huwag lang po tayong bumitaw. Kailangan po natin hawakan ng Diyos. Mahigpit na yakap hawak sa Diyos. Mayroon tayong tawag doon, kapit. Huwag tayong kapit sa patalim. Kumapit tayo sa Diyos. At huwag po tayong bumitaw. At kapag bumitaw tayo sa Diyos, doon na po natin mararamdaman at mararanasan ang mas lalo pang problema at pagsubok sa buhay. Tandaan natin, ang buhay ay puno ng pagsubok. Ang buhay ay puno ng ups and downs. Ang buhay ay parang roller coaster. Umiikot. Lahat maraanan natin ang mapagsubok sa buhay. Ngunit ipagdasal natin na tayo maging matapang at matatag. Sabi nga, huwag kang magdasal na hindi ka makaroon ng mga problema. Dahil ang problema ay kabahagi ng buhay. Ipagdasal natin na mayroon tayong tapang na harapin ang problema. At yan yung pangako ng Diyos sa atin na kailanman ay hindi tayo mawawala ng tapang at lakas kapag tayo ay kumapit sa Diyos. Tandaan natin, ang buhay ay roller coaster, kailangan nandun natin kumapit sa Kanya. Amen. Magsasahin po tayong lahat at ating pahayaan ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaong sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanunukok sa kanan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at bumuto sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa kasamahan ng mga sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa magkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nawangin ng mga ating kapatid, umapit tayo sa Diyos sa magpupalan siya ng grasya at magsusubaw din ang mga panalangin, pangailangan natin bilang simbahan, pamayanan, at minamahal niyang kawan. Manalangin tayo, Panginoon, bigyan mo kami. Maging mga bagong pastor nawa ang Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, at mga pinunong laiko, upang sa tulong ng Espiritu Santo, mapangalagaan nilang maigi ang bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Tularan nawa ang ng bawat lingkod bayan at iba pang mga kawani ng ating gobyerno ang paraan ng pag-ibig ni Jesus upang maayos nilang mapaglingkuran ang kawan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Para sa mga nagugulubihanan, nakararamdam ng kalungkutan at may iniindang takot sa puso, makasumpong nawa sila ng lakas at pananalig kay Kristo na siyang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Matutunan nawa namin pahalagahan ng aming mga sarili bilang mga templo ng Espiritu Santo upang mabigyan namin ng pag-ibig ang Ama. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Sa tulong ng Espiritu Santo,
Manumbalik nawa ang sigla ng pananampalataya ng mga kapatid nating pinanghihinaan ng loob dahil sa kanilang matinding pinagdadaanan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan ko. Tulungan mo kaming luwaksi ang bawat kasalanan umahalipin sa aming katawan upang maging tunay na tahanan nito ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan ko. Makapiling nawa ni Kristo muling nabuhay ang mga kapatid namin yumao. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon, tumayan mo ang dakilang awa ang aming mga pagsusumamo sa tuwing Espiritu Santo na natinawang bukas ang aming puso na pagpin ang iyong dakilang kalooban sa pamagitan ni Kristo iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po. Dalangin kayo ng kapatid at ang pag-aari natin, ikalutan ng Diyos sa mga makatanggap. Tanggap ginawa ng Panginoon itong paghahali sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Mga nanunumika, pagkatid mo sa iyong pilig sa kalangitan ng aming mga panalangin kalakip ng aming mga alay. Upang ang pinagdapat ng gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piling ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sunayin, Kita sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang mga hindi makapangyarihan turingan marapat na ikaw ay aming pasalamatan. May pinaguluhang pag-aangin ng Mesiya sa manungkutan at tubugosan ng lahat. Ang katawan ng anak kong sa krus ng Kalibay ay ang tulad ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang pabangain anak mong pinalulutan. Ito ang nagdati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong sa Jesus ay ningay sa iyo upang kami matubos. Siya ang gabana at maring naghahandog, siya pa rin ang tupang lindot na binukod. Kaya kaisa ng mamihan ang sisiyaw ng papuri sa iyo, na walang bayi sa kalangitan, kami natutuloy sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, pagpupuno ang langit at lupa ng kadakilaan.
Consider po. Ama naming banal, ikaw ang bukali ka ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin ng banal ang kalooban nito. Upang para sa amin maging katawan ng tugod ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago na pinatiis ang pusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinag-hati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mahalaga at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Dahil naman nung natapos ang hapunan, ginawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mahalaga at sinabi, tanggapin niyo lahat ito, pinamili ko ang kalis sa aking buto. Nang bago na walang hanggang tipan, ang aking dugo ay bubukos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuhin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkakuhan, aming tinutuos ang tunay. O Jesus, aming mahal, ligtas mo kami kanan. O Jesus, aming mahal, yun ang Mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay ng pagkabuhay ng anak. Kasi niyaya namin sa tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kapaloob ng kaligtasan. Kami ang papasalamat at kami ang minarapat at tumayo sa harap mo para maging koso. Isinasami namin kami magsasalo-salo sa katawan ng Tubo ni Kristo matutulad sa pagkakansa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang aming abinong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin po kami sa pag-ibig, kaysa niluyo na aming tapat na nilulubay kami budismo at tanang kapalian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila muling mabubuhay na hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloy din sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pinatatin kaming lahat na makasalo sa ibungay na walang wakas, kaysa ng makamagaling Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nanuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo, na ipatubang nawan namin ang pagpupuli sa ikakarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya, ang lahat ng karangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa nagpagdirin mga nakagagaling na utos sa puro ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalapit ka sa mahinang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon. Nagkaraming kapalit
Binigyan mo kami sa lahat ng masama. Dinihiling namin kaniadya sa lahat ng masama, pagkalugan ng kapayapaan na araw-araw. Diligtas sa kasalanan, at dinihiling sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan, ang pinangalan ng pagpapakayat ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat sa'yo kaharian, kapangyarihan at kapurihan. Ngayon at magpapailanman. Ngayon at magpapailanman. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang aming pakakasala. Patalugan kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalulugan, kasama ng Espiritu Santo, bakta sa walang hangganan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Meron ang Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsigaw ka. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayaman sa Panginoon, hindi ako karapatan na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
iwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalan. Tugtog ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay magbigulin. Na may Diyos tayo, nagmamahal. Lapit sa ating pagsuyo, ating ikaya sa mundo. Pag-ibig ni Jesus, ang siyang sumapuksan, mga pusong ko sa pagsuyo. Magkay tayo sa ating Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay maglimutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Manalangin tayo. Kasi kayo na pa lahat. Ama namin mapagmahal, kami pinagsalot mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay pagkaminatangin mo lagi sa kanyang lakas. Dinanggunan, masaganin ng tulog mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ni Espiritu Santo, magtaas sa walang hanggan. Amen. Lahat po ng mga nanay ay hindi pupunta sa harapan para sa pagbalastas. Lahat po ng mga nanay. Magsitayo po tayo lahat. Ama makapangyarihan sa lahat ng tulad na sa mga namin Panginoon, maraming salamat sa mga nanay na nandito ngayon, mga ilaw ng pangalan. Pasusan mo sila, Panginoon, at bigyan mo sila ng maraming pagbiyaya ng buhay, kalakasan ng kanilang mga pisikal na pangatawan, upang sila rin ang maglingkod sa sabihan ng Diyos, at upang kanilang magampanan ang mga pag-aaruga bilang ilaw ng tahanan sa mga pamilyang binigay mo sa kanila, sa kanilang asawa, at sa kanilang mga anak, at sa kanilang mga mahal sa buhay. Pasusan mo sila, Panginoon, upang sila magkaroon ng biyaya ng buhay at marami pang mga biyaya na kanilang kailangan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Nandito manili pinapasalamatan sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. Happy Mother's Day po. Sumayin mo ang Panginoon At sumayin. at pagkalay kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, may tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Hallelujah.